Bumoto na rin kanina si incumbent Makati Mayor Abby Binay at asawang si Congressman Luis Campos na tumatakbong alkalde ng lungsod. May patutsada naman si Mayor Abby sa kanyang kapatid na si Senator Nancy Binay matapos kalamanin ang kanyang asawa sa pagkaalkalde ng lungsod. Live mula sa Makati, magbabalita si Mayan Los Baños para sa Bilang Pilipino 2025. Mayan, ano nga ba yung sinabi ni Mayor Abby kanina? Yes, Gretchen, wag daw agad umasang mananalo bilang alkalde ng Makati City. Yan ang diretsahang mensahe ni Mayor Abby Binay sa kanyang kapatid na si Senator Nancy Binay na magiging kalaban ng kanyang asawa na si Congressman Luis Campos sa pagkaalkalde ng Makati. Pasado alas 2:30 ng hapon nang dumating si Mayor Abby Binay kasama ang asawang si Congressman Luis Campos para bumoto sa Nemesio Yabut Elementary School. Mabilis lang bumoto ang mag-asawa at agad namang nagpaunlak ng panayam si Mayor Abby. Tinanong ko siya kung bukas ba siyang makipag-reconcile kay Senator Nancy. Lalo't ayon sa kanyang ate, gumawa na siya ng paraan noon para mag-usap sila pero tila di raw handa si Mayor Abby. Sagot ni Mayor Abby, 6 na taon nang may lamat ang relasyon nila ni Senator Nancy. Hindi rin daw niya nakita ang effort nitong makipagbati. Pakiusap pa nga ni Mayor Abby kay Senator Nancy, huwag gamitin ang kanilang ama para laban sa kanya. Inimbita raw kasi ni Mayor Binay si dating Vice President Jejomar Binay na samahan siya sa kampanya, pero ito raw ang unang beses na hindi siya sinamahan ng kanyang ama sa pangangampanya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Mayor Abby Binay at Senator Nancy Binay. Ang pakiusap ko sa kanya, stop weaponizing our father because she's using our dad against me. Kung gusto talaga niya ng reconciliation, huwag niyang isama yung magulang. I'm okay with my... The thing is, hindi ko na nga sinasabi, I've been inviting my dad to go to the campaign with me and they refuse to bring him. Sa Manok mo? Hindi sa daddy ko. Kasi alam ko, given a choice, hindi niya gagawin niya. Kanino sa Manok? Alam na natin kung kanino. I don't think we have to spell it out, di ba? Ako sa akin walang problema eh. More than willing to talk to her. Lalong-lalo na dun sa transition from her being the mayor of Makati and from my being the mayor of Makati, di ba? Kailangan, kumbaga, maayos na pag-turnover. And maybe yun yung opportunity na makakapag-usap kami. Siguro, yun na lang din, baka merong kailangan mag-mediate para ma-set up yung ganong pag-uusap. Na talagang, kung hindi pa kaya i-resolve yung personal issues, at least kahit man lang doon sa trabaho, kasi di ba, napaka-importante na maganda yung transfer nung pamamalakad ng City Hall. Samantala, Gretchen, tumanggi namang sumagot si Congressman Luis Campos sa issue na siya raw ang dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang pamilya Binay. Magpo-focus na lamang daw siya sa serbisyong better na ibinigay ng araw ni Mayor Abby Binay at plano niyang higitan sakaling siya ang manalong alkalde. At mula nga rito sa Makati City, ako si Mayan Los Baños para sa Bilang Pilipino, bayan ang ipanalo. Mayan, dito sa away ng mga Binay, no? Sa pagkakaalam ko talaga, very close tong mga magkakapatid na to dati. In fact, yung policy ni dating Vice President Jejomar Binay, gusto niya magkakasama sa isang bahay, yung magkakapatid bago nagkaroon ng pamilya, tapos nagkahiwa-hiwalay na nga. So ang tanong lang, may babalik pa kaya talaga yung kapayapaan kung mamamagitan yung magulang ng itong mga anak na tumatakbo? Natanong ko yan kanina, Jiggy, no, kay Senator Nancy Binay, kung anong sinasabi ng ama ninyo dahil masyado nang matagal itong rift na ito. I mean, remember, Jiggy, 2016, Binay versus Binay. And then, years after, Binay versus Campos, pero family feud pa rin ang datingan, di ba? Pero ang sinasabi ni Senator Nancy Binay, mukhang nagsawa na rin daw at sumuko na yung kanilang ama na pagbatiin sila. At siguro dumating na raw sa punto na na-realize ni VP Jejomar Binay na may kanya-kanya na rin pag-iisip yung kanya mga anak, mature na ang mga ito, ginawa na rin, sabi niya, Senator Nancy, ginawa na rin naman ng kanyang ama ang kanyang makakaya para mapagbati-bati sila. It's up to them nga kung talagang mag-uusap-usap sila, lalo sa gitna nitong matinding tensyon sa eleksyon, Jiggy.
Mayan, punta naman tayo doon sa botohan dyan. No? Alam natin na maraming mga botante ang nalipat mula sa Makati papuntang Taguig. Meron ba dyang parang tulong na ibinibigay yung syudad para mahanap ng mga tao yung kanilang presinto? At marami pa rin ba ang nalilito at pumupunta dyan? Meron silang, sa lahat nung so far pinuntahan kong schools, Gretchen, very active yung kanilang voters assistance desk. Umaga pa lang kanina, Gretchen, around 5 a.m., yung start ng mismong botohan. Yun yung lagi kong nakikita, doon nagkukumpulan yung mga tao doon sa assistance desk kasi hindi nila talaga agad makita yung kanilang presinto. So itong assistance desk na ito, either mag-fill out ka nung maliit na form or magpapakita ka nung ID. And somehow, nakikita ko very helpful yung assistance desk dahil agad namang nakikita yung mga precinct number noong di lamang ng mga PWDs, di lamang ng mga senior citizens, kundi maging ng mga regular voters. Dito sa Nemesio Yabut, mas maraming tao at yung nasa likod ko, yan yung voters assistance desk. Kanina halos hindi mo makita yung desk na yan, magkabilaan yan. Punong-puno rin ng tao kasi parang gawin na na pag hindi nila nakita, diretso na alam na nila Pag hindi nila makita, diretso na sila sa desk kasi meron namang makakatulong sa kanila para makita yung kanilang precinct number, Gretchen. Pero ito mga galing sa mga EMBO na parte nitong nalipat sa jurisdiction ng Taguig, saan nga ba sila nagpupunta para mag-cast ng kanilang votes? Malapit lang ba sa kanilang mga barangay kaya medyo naiwasan yung pagkalito? Yan hindi ko masagot no so far, Geshen, siguro yung ating nag-cover dun sa Taguig, no? Pero ang kaya kong isagot sa'yo ay nakita ko disiplinado yung mga taga Makati sa pagboto. Sabi ko nga, sa ilang mga schools na naikot ko mula kaninang alas 4 ng madaling araw, pipila sila, for example, yung regular voters, dapat 7 a.m. pa sila, di ba? Pipila sila ng 5 a.m. Pero hindi nila pipilitin na pumasok. Naghintay sila ng 2 hours para makapasok ng 7 a.m. So tinatanong ko sila, bakit nyo ginagawa yan? So for them, gusto lang nila ng maaga, so pipila na sila kasabay ng mga senior citizens, buntis, PWD, pero hindi nila ipipilit na papasok sila. Ang gagawin lang nila, maghihintay lang sila doon para pagbukas ng 7 a.m. for regular voters, papasok sila, makakaboto sila, tapos. Kasi gusto nga nila, hindi ganun kainit yung pagboto at hindi ganun karami yung kasabay nila mga botante. Pero dito nga, sa Nemesio Yabut, grabe, blockbuster dito hanggang bandang alas 3, alas 4, napakakapal ng tao, Gretchen. Sa iyong taya, ano kaya yung dahilan kaya tumatagal ng 2 oras? Pag nakikita mo online, actually, parang ganun yung feedback ng mga tao sa social media na 2 oras yung itinatagal nila sa pila. So, dyan naman, ano yung karaniwang karanasan ng mga botante? Oo. Iba-iba Minsan, nagtatagal nga sa paghahanap dong sa presinto. Pero kanina, ang naging experience ko, first hand nung nakita ko, kasi sinundan talaga natin sila Senator Nancy Binay at yung kanyang buong pamilya na bumoto. Bumoto sila around 10:40 in the morning. Yan yung kasagsagan, Gretchen, na makapal ang tao, mahaba ang pila. So, pumila talaga sila. So far, ang estimate ko sa pagpila nila, nasa 30 to 40 minutes bago sila makaboto. Kasi talagang punuan. Pero pagdating nila sa loob, doon, at least sa presinto na nakita ko, mabilis kung mabilis ka lang naman mag-shade, alam mo na, may kodigo kang dala, alam mo na kung ano yung isi-shade mo, 5 to 10 minutes. Kanina nga si Mayor Abby and si Congressman Luis Campos, parang 5 minutes lang, tapos na lumabas na sila agad. So, kung wala namang aberya yung machines, mabilis. Nagtatagal talaga sa dami ng tao at yun nga, kapag hindi mo mahanap yung precinct number mo, dito talaga, kasi kumpulan talaga yung tao dito sa help desk nila dito sa may lobby. Gretchen. Parang may rush hour din sa mga polling precinct natin. Kaya sa mga hahabol pa, mukhang okay naman ang traffic dyan. Sa likod mo, 1 oras at kalahati na lang ang natitira. Maraming salamat. Mayan Los Baños sa inyong ulat mula sa Makati City.